mabilisan. Tapos re-rekta ho tayo sa interview nitong si Boying Remulla dyan sa DCRH. Ito, Inquirer.net, Remulla will revive probe into 2021 Parmali corruption is scandal. Diba? Sinong tatamaan? Diba? Yung mga senador na kaibigan nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte at kaalyado ni BP Sara, ano lang naman yan eh. Di ba? Lahat yan eh, may, dadaan ba natin sa santong dasalan o idadaan natin sa santong paspasan? Mag-i-impeachment ulit tayo sa February 2028. Kasi pagka na-impeach si BP Sara, pwede na ho siyang kasuhan at pwede na siyang ipakulong. Tama mali. Kaso ang labo naman hunod mga kababayan, hinahabol natin itong ali na may 125 million na confidential fund na base doon sa nature ng budget, lahat ho ng ginawa nila dyan sa House of Representatives, taliwas doon sa prinsipyo ng budget na ginamit nitong si BP Sara. At ang makakapagsabi lang na kung dinspalko niya yung mga budget na yun, walang iba kundi ang COA, hindi ang House of Representatives. Ngayon, yung mga flood control scandal, mga ghost project na kung saan nagsusumigaw ang mga ebidensya na sangkot yung ibang mga matataas na opisyal noong 19th Congress, hindi ho natin na iimbestigahan dyan sa ombudsman. Malaki hong problema natin dyan. Ito pa ho mga kababayan, nako, di ba? Ika nga alam na ho natin kung anong kahihinatnan ng ano na yan, ng ika nga pagiging ombudsman itong si Remulla. Ito si Trililing, meron na naman hong kabalbalan. Trillanes to file plunder cases versus Bongo before ombudsman. Ayan na ho mga kababayan, ginugulo na nila. Yan ang sinasabi nitong si Senator Alan Peter Cayetano. Nawawala na eh. Wala na kay Zaldico. Galing nila, di ba? Wala na kay Zaldico. Papunta na naman sa mga Duterte. Papunta na naman sa mga kaalyado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito, former Senator Antonio Trillanes IV revealed that he is set to file plunder charges before the Office of the Ombudsman against Saint Christopher Bongo over the alleged government contracts awarded to the company owned by his father and brother. Palakpakan! Hindi. Si Trillanes, hindi magpapile ng plunder charges yan against Sunwest Inc. Hindi magpapile ng plunder case yan against High Tone. Hindi yan magpapile ng plunder case against doon sa mga district engineer kay Hernandez at dito kay Alcantara. Hindi. Magpapile siya ng plunder case laban dito kay Senator Christopher Bongo. Palakpakan! Anak ng Petrang Garawa. Yan na sinasabi ko sa inyo mga kababayan. Kaya manatili ho tayong mapagmatsyag. Ngayon pa lang sinasabi na ho natin, basura yung... Ganito ho yan. Pagka ang mga kaso ang naghain, itong si Trililing, basura ho yan, ako na nagsasabi sa inyo. Ngayon, pagka yan, dininig o trinabaho ng ombudsman, ay malaki ho problema natin dyan. Ito, in an interview on Billionaire News Channel, Trillanes expressed optimism that newly appointed ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla will prioritize these cases. He also described Remulla as the best candidate even the situation of massive corruption that the country is facing. Pambira, wala. Nung magagawa natin, puro merong saltik sa utak ngayon yung mga nasa pamahalaan. Ang ICI, basura. Walang mangyayari yan. Ako na hong nagsasabi sa inyo. Pero kung isa sa publiko nila, yung public, yung deliberation nila, yung mga hearing nila, yung mga question and answer portion nila, dyan sa mga iniimbitahan nila, yung mga sinusubpina nila, di ba? O malamang, kahit pa paano, mabubus ang credibility ng commission na yan. Pero habang sila-sila lang ang nag-uusap dyan, meron nung tayong problema dyan. Unahin na siguro natin. Ayan na nga mga kababayan. Yan ang pinakalites ngayon sa mundo ng social media na kung saan ang mga kaalyado nitong si Tatay Digong, sila naman ho ang kanilang tinatrabaho. Hindi ho si Zaldico, hindi ho pagkansila ng pasaporte, hindi ho pagbabalik ng mga ninakaw nitong mga district engineer. Wala na ho tayo dun sa portion na yon. Alam nyo, nasa na tayo? Nasa
nasa portion na ho tayo na kung saan itong issue, i-flip na nila from administration, ililipat na ho nila ang bola papunta sa mga Duterte. Siguro hindi naman humangmang ang sambay ng Pilipino para hindi nila makita ang pagmamaniobra dito sa flood control scandal na to. Trillion hong pinag-uusapan natin dito ha. Trillion. Ito, dito tayo kay Katonying. Katonying Anthony Taberna at dito kay ano nga pangalan nitong si Sir? Ditong si Sir Jerry Baha. Palakpakan mo muna natin. Palakpakan. Yan. Ay, bato lang. Siya pa. Yan. Sabi ko. Yeah. Oo, siya na natin to. Dos sa DZRH. Kami ka lang shoutout DZRH ha. Pakul-kul. Ang kailangan daw po natin ay isang ombudsman na badass. Yung badass para sa mga korap. Kausapin natin ang bagong ombudsman, Jesus Crespin Remulla. Ombudsman, magandang morning. Si Katunying po at saka si Ka Jerry. Good morning, Katunying, at good morning, Ka Jerry. At magandang umaga sa mga nakikinig sa atin. Congratulations po, Ombudsman. Anong oras po ang oath-taking nyo ngayong araw na to? Mamayang 10:30, ako'y manunumpa sa harap ng Senior Associate Justice Marvic Leonen. Classmate ko siya sa UP College of Law. Opo. Ganun pala, no? Akala po namin ay sa harap ng Pangulo kayo manunumpa. Nung pala ay sa ating Senior Associate Justice ng Supreme Court. Ay buti po ay kinlarin nyo yan. Sa Supreme Court pala mismo, Ombudsman? Doon mismo, tatawid lang kami ng bakod. Mayroon kaming pinto papuntang Supreme Court mula sa DOJ. Oo nga, yan. Tama po. So ngayon na rin po ang dispedida ninyo sa DOJ, Ombudsman. Ganun nga. At ano naman to, hindi naman talaga despedida to kasi lumalaki lang ang sakop ng ating katrabaho. Kasi under the Ombudsman law, pwede pa rin natin itap ang lahat ng government lawyers sa trabaho ng Ombudsman. Oo. Sabi nga ombudsman, tawagin na natin ombudsman. Sabi nga sa hinaba-haba man daw ng prosesyon, kay Boying Remulla rin ang tuloy. Yung naging proseso, secretary ng bago kayo na-appoint, anong masasabi niyo sa dami ng may mga humahabol pa, may mga pumupuna, may mga bumabatikos do sa naging buong proseso bago kayo na-appoint? Ganun talaga eh. Talagang ang politika masalimo talaga. At meron mga taong ayaw pumayag. Pero yun talaga, wala naman tayong ibang kaso sa totoo lang eh. Hindi naman tayo nakasuhan sa buong buhay natin eh. Ito lang talaga yung nagparami ng kaso na tingin ko naman eh, hindi naman tayo mapapahiya sa taong bayan sa mga kasong ito. Paano po 'yun? Kayo pong ombudsman, ang kaso po na actually may humabol pang kaso eh. May nag-file po ng kaso in relation to the March 11 incident. Ano pong gagawin niya? Paano yung magiging diskarte niyo po ng ombudsman? Ano yan eh? Naka-pending na yan sa Supreme Court eh. Hindi naman yan bago. Iyon naman ang pinagmulan ng lahat ng kaso na fina-file sa atin. At ang tingin ko naman ay malinaw naman na ang world community ay nakita ang ginawa ng Pilipinas na matahimik at sumunod tayo sa warrant na inisyu ng ICC. At ito naman ay isang wake-up call lang sa ating mga kababayan na kahit na hindi ka member ng ICC, ay kasama ka pa rin sa international group of nations na naniniwala sa human rights. Bakit umalis ang Amerika dyan? Bakit sinabi ng Amerika na kung sino mga American citizen ng naarestuhin ng ICC talagang maghahalong balat sa tinalupan? Kung talagang yung ICC na yan credible, talagang mapagkakatiwalaan ng hustisya na manggagaling dyan sa International Criminal Court, criminal, you know? Bakit umalis ang Amerika? Diyan sa diyan sa ICC na yan. Di ba? Bakit tayo, sa bagay, ika nga ng mga ekspertong abogado, talagang pinag-aralan yung ICC na yan. Ang pinoprosecute law ng ICC na yan ay yung mga third world country. Yung mga sa Africa,
Ay, ngayon tayo, pero yung sa mga Amerika, si Vladimir Putin, ang tagal ng ano niyan. Si, ano pa nga to, si Netanyahu, ang tagal na ng warrant niyan. Pero bakit? Palipad-lipad sila pero hindi sila makuha-kuha ng ICC. Kasi ginawa lang ho yan para doon sa mga pwedeng magpakaaso dyan sa ICC na yan. At ang willing, ang ating bansa na ika nga ay magpasakop para ika nga ay mapatahimik nila yung kanilang mga kalaban sa politika. Kasi kung credible yung korte na yan, hindi ho aalis ang Amerika dyan. Hindi ho isa-sanction ng Amerika yung ICC na yan. Ngayon tayo nakiapig kahit wala na silang jurisdiction dito para lamang mapatahimik ng administrasyon ang kanilang kalaban sa politika. Alam naman yan ng ating mga kababayan. Kahit ano pang sabihin ni Boying Remulla dito, maliwanag pa sa sikat ng araw. Walang ano dito, walang yung tipong yung dapat magpasailalim dito sa ano na to. Amerika, bakit hindi nagpapasailalim? Russia, bakit hindi nagpapasailalim? Oh, yung Israel, bakit hindi nagpapasailalim? Yun, mga malalaking bansa yun. Di ba? Hindi naman natin pwedeng sabihin na hindi walang ano dito, ang batas may kinikilingan. Kung talagang pantay-pantay ang pagtingin ng ICC diyan, meron na rin hong red notice. Yang mga si Netanyahu, yang si Vladimir Putin, bakit hindi pa sila nahuhuli? Kasi hindi sila sinusuko ng kanilang mga kababayan. Hindi sila pinagtratraidoran ng kanilang mismong mga kalahi. 'Di ba? Dahil yung ginawa nila yung ginawa nila na yon bilang presidente, ang pagkakaintindi nila yun para sa interes ng kanilang mga kababayan. At yung ginawa na yun ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, ganun din ho mga kababayan, dinigma ho niya ang mga masasamang elemento at ang naging resulta, yan ho mga kababayan. Napakulong ho siya dahil sa takot ng mga kalaban niya sa politika. Palakpakan ho natin itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yun naman yun Yun ang talaga ang pinagbumulan nitong lahat. Opo. However, there is a pending case o meron pong i-file na kaso mismong sa tanggapan ng ombudsman. Well, iba na yun. Hindi naman siguro Ako na sa bahala akin na doon, yun. sabihin mo, bro. Kasi nga, may prejudicial question naman dyan na nasa Korte Suprema. Yun iintayin natin ng Korte Suprema na mag-rule muna sa legality na nangyari. Kasi pagka tayo na-uphold ng Korte Suprema, di wala na rin yung kasong yun. Hindi rin gagalaw. Hindi na. Opo. Wag na ho kayong umasa. Tayo dito, honestly speaking, hindi na ako umaasa. Tayo dyan sa Korte Suprema, yung mga sana, matakin nyo yung oral argument dyan sa ano na yan, dyan sa 2025 GAA, nasan na? Yung oral argument para dyan sa PhilHealth na nakuha na lang na sinuoli ng bangag na presidente. Kasi alam nila, unconstitutional yung ginawa nila. Yung GAA 2025, ano ng balita sa ating Korte Suprema? Lahat sa ngayon ng pamahalaan, hawak ko sa liig ng administrasyon na to. Wala ho tayo magagawa ngayong mga panahon na to. Ika nga, ang makakatulong na lang ho talaga sa atin, ang ating mga retired military officer. Yung mga retired men in uniform natin. Kayo, magsalita na ho kayo dahil sa bayan ng Pilipino, nakikita ho namin ang nangyayari. Hindi na ho natutuwa ang marami sa ating mga kababayan. Idinadaan ho sa pambabraso nitong mga opisyal ng pamahalaan na nasa matataas na pwesto. Na hindi ka basta-basting pwedeng magsalita, gumalaw. Naku, yayariin ka ng mga yan. That is on the assumption na ma-uphold ang kayo sa Korte Suprema, pero hindi ho kaya magiging problematic yon if the decision turns against you or not in your favor? Well, in the remote possibility it happens, then we will cross the bridge when we get there. Opo. Kasi pero gagawin lahat ng yung ang tawag dito, lahat ng kasangkapan, lahat ng pwedeng pagagalawin ho nila pagka nagkataon. Mag-oral argument pa ba dyan? Diyan sa ang petition on habeas corpus ba yun? Hindi ko alam yung isinampa nitong sila Attorney Israeli Tutorion sa Korte Suprema kaugnay dyan sa pagkakadakip. Pagkakidnap dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pangunguna nitong kanilang ini-interview dyan sa 2x2 ngayong araw na to. ang tingin ko talaga ay as a member of the Community of Nations,
the Supreme Court knows its role na ang human rights talaga ina-uphold. Kasi itong international humanitarian law is a global legislation yan. More than 150 countries have adopted that law in their own legal systems. Naintindihan ng lahat ng buong mundo ang importansya ng batas na yan. Okay. Tapatan po at Importansya ng batas na. Ang iniisip nyo, human rights. Ang iniisip ni Tatay Digong yung human lives. Kanino lives? Lives ng mga law-abiding citizen. Yan ang problema sa inyo, kaya wala kayong makukuhang respeto dyan sa argumento nyo na yan. Human rights ng mga bangag, yung mga hinuhuli tapos nanlaban, human rights ng mga yun. Sinong gusto nyo magurgur? Yung pulis na ginagawa ang kanyang trabaho, yung kriminal na linalabag ang batas. Dalawa lang buhay pang kababayan. Diba? Merong collateral damage, hindi ho natin maiiwasan yan. Kahit nagdadrive ka nga lang biglang na merong nagbanggaan, nadamay ka, collateral damage. Gusto ba yun nung dalawang nagbanggaan na madamay ka? Hindi. Meron ho talagang ganon. Kahit nga nagbibisikleta ka lang, nauntog ulo mo collateral damage, finish, aksidente. Yung mga natamaan ng stray bullets, hindi kasalanan yun ng war on drugs. Sa IOTS gusto natin. Meron nangyayaring ganun. Ngayon, kung pati yun, isisisi kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, abay, meron tayong problema Pero kung ang pagkakagurgor ng mga nasa karsada, malisyoso, yung para lamang doon sa tawagin nila quota system, panagutin natin yung mga pulis. Kasi hindi nila trabaho yun. Trabaho nila, habulin yung mga kriminal na nagbibenta ng ipinagbabawal na droga. Magkalinawan ho tayo mga kababayan. Human rights tayo ng human rights. Alin pinagtatanggol yung human rights? Yung mga tulak at mga durugistang na pumlakda nung panahon ni Tatay Digong. Ang bababadil nyo. Nanonood ang ating mga kababayan, nandyan po ba kayo? Kasama po ba sa priority nyo is to prosecute the Vice President Sara Duterte? Titingnan natin yung mga sa kanya, reklamo sa kanya. Kasi never ko nakita. Ang unang reklamo na final sa kanila ay actually final ni Senator Trillanes. Hindi ko na nakita yon. Kasi nung dumating yung sa DOJ, ang nangyari, flash break yan ng dating Prosecutor General papunta ng Ombudsman. Kaya hindi ko nakita yung demandang yon. Ito naman demanda ng House. Hindi ko yan pinapansin talaga kasi malayo yan sa bituka namin sa DOJ. Dahil ang amin nun ay ang dami-dami namin trabaho. Kaya hindi ko talaga, ngayon ko lang pag-aaralan yung mga kasong yan. Sa totoo lang. And besides, pwede po bang i-prosecute ang sitting Vice President kung hindi pa siya na-impeach? Sa totoo, pwede. Pwede hong Ayan na. Let's bend the law. Let's bend the law. investigate at pwede hong i-prosecute kung meron hong laman ng investigation na nagsasabi na liable siya for a criminal act. Di lang natin siya pwede tanggalin sa powers natin. Pero pwede natin i-prosecute po. Ganun lang po yan. Kahit po congressman tsaka senators, hindi po natin pwede i-remove yan, pero pwede natin i-prosecute. Kasi yun po yung sinasabi ng batas. So, in the same manner, pwede rin po bang imbestigahan at i-prosecute ang sitting president? Imbestigahan pwede. Sa totoo lang pwede. Oo. So, iimbestigahan din natin si Marcos Jr.? Di ba natin siya imbestigahan? Bakit niya pinirmahan itong 2025 GAA? Sa napakarami ng mga ebidensya, nagsusumigaw na ebidensya na palsipikado ang 2025 GAA. Mga insertion, di ba? Mga unprogrammed appropriation. Ang dami. Pero pinirmahan pa rin niya. Diyan nawala ang tiwala ng ating mga kababayan. Kaya naman, yung impeachment complaint na inahain nitong si Congressman Kiko Barzaga, ang ika nga grounds betrayal of public trust. Ano ho natin yan? Aabangan ho natin yan kung paano tatrabahuhin ng House of Representatives. Pero basura. Sa sobrang basura ng gobyerno na to, ika nga pagka mga ganyang klaseng galawan, okay lang, masaya ho tayo merong lumalabas na ganyan. Kasi at least, kahit papaano, nare-record na merong mga individual na nagsasalita
kaugnay dito sa mga kabuktutan na nangyayari ngayon sa ating bayan. Kaugnay dito sa mga kapalpakan ng administrasyon. Actually, hindi kapalpakan eh. Sinasadyang katangahan para magkamal ng kayamanan yung iilan nilang mga kaibigan. Naku, magkakaray yun ah. Anak ng tokay, sinasabi natin eh. Pagka medyo ganado tayo, medyo nagkakaraym-raym yung mga sinasabi natin dito. Ano, magre-rema pa tayo. Huwag na, samba lang yun. Ano yan? Kailangan hindi mo Investigation? pwede i-remove. Kailangan impeachment pa rin ang proseso para sa impeachable officers. So, iimbestigahan pero walang kwenta yung magiging investigasyon dahil ang magiging paraan lang ng pagpapatanggal sa paggamit ng impeachment. Palakpakan natin si Boyeng. Waldasin natin ang resources ng pamahalaan para sa pag-iimbestigang wala namang magiging resulta. Yan. Ay, hindi. Meron naman pala. Sorry. Ang mangyayari, maiimbestigahan nila para sa impeachment, meron na silang ebidensya. Yun. Ganun lang naman huy mga kababayan. Ikaw talaga PH, mahinang nilalang. Ito natin. Kala siguro ito si Sa Boy. iba naman, kagaya ng House, sila nag-expel ng member nila. Tsaka ang Senate, ganoon din. Sila rin nag-expel ng member nila. Kung hindi pwedeng i-remove, para saan yung investigasyon? O anong gagawin ng ombudsman doon sa resulta ng anumang investigasyon ninyo? Ibibigay mo yan. Kung sabihin natin sa Senate President, ibibigay mo yan sa Senate President. Kung sa Senate kung senator ang nasa sakdal. At yung resulta ng investigasyon, ibibigay mo rin yan sa House. Actually, upon conviction lang yan, aalisin. Kung na-convict na yan sa Sandigan Bayan, saka aalisin yan. Saka yan madadrop from the rolls. Kung Vice President, ano ho yan? Impeachment pa rin yan. Ibibigay natin yan sa impeachment pa rin. sa Speaker of the House for proper action. Yun ang magiging basihan. Ika nga solido ng atake sa February 2026. Ayan, malinaw na ho mga kababayan. At least ngayon nagkakalinawan tayo dito. At least yung roadmap na pupuntahan ng pagiging ombudsman ni Boyeng, hindi na ho tayo magkakalituhan. Okay? Maliwanag pa ho sa sikat ng araw kung saan mapupunta yung investigasyon na yan. Tuloy natin. Pero yan. kung conviction yan. Okay. Alam nyo, kanya na, mabuti at meron kayong ganyang paliwanag kasi pasensya na kayo umidad na ako na 25 years old ombudsman 35 35 pala 35 umabot na po ako sa edad na 35 pero ang naiisip namin lagi kapag ikaw ay presidente o vice presidente doon na lang muna kung batsero ay hindi ka pwedeng imbestigahan at i-prosecute at sampahan ng kaso sa husgado ng ombudsman. Yung nga yun, ang talagang hindi pwedeng sampahan ng kaso, presidente. Ito na ako. Lilito na ako, boy. Ano ba talaga? Sabi mo kanina pwede. Noong pinaliwanag nitong si Katonying, hindi na naman pwede. Kaya yan, kung meron kang findings yan, ibibigay mo rin sa Speaker of the House yan. Kasi impeachment process pa rin ang masusunod. Ang masusunod. Okay. Sige, kumbatsera, ito muna. Actually, itong mga legal questions ngayon, tama. Okay, ombudsman ito, laging... yung mga legal questions kasi ngayon, kakaiba eh. Ang laging... Hindi kakaiba. Hindi tayo boring muli. Maliwanag ang saligang batas. Nandoon na yung mga sagot doon sa hindi maliwanag ngayong mga panahon na to. Guluhin natin kasi yan ang misyon para mailihis kay Martin Romualdez at kay Saldico yung issue ng flood control scandal. Di ba? Yan ho talaga. Yan ang game plan. Ang laging issue sa mga nalalagay na ombudsman, meron lang ipahahabol dyan, nakalaban sa politika. Isa yon. Tapos meron din namang, kaya inilagay yan bilang proteksyon ng nakaupong presidente, kahit na makababa na siya, ay may proteksyon ang appointing president. Ano sa inyo doon, ombudsman? Everything is up to the evidence. Basta may ebidensya, ano magagawa natin kung di sumunod sa ebidensya? Yun naman talaga ang hinihingi ng kahit na korte. Bigay mo sa amin ng ebidensya para pwede natin i-convict o pwede natin usigin ang tao. As ombudsman, you can only prosecute those na meron ka ebidensya. Bakit hindi natin pinrosecute si Tatay Digong?
dito sa Pilipinas. Kung ebidensya pala hinahanap. Ang ginawa natin, pinadala natin dun sa dahing Netherlands. Ito naman si Secretary Boying Remulla. Bale-balentong yung statement mo eh. Based on evidence. Asan yung ebidensya? Ano naging basehan sa pagpapadala sa kanya dyan sa dahing Netherlands? Crimes against humanity? Sino nagsabi? ICC? Ano ebidensya nila? Saan nanggaling? Hindi ba tayo magtatanong ang Pilipinas? Ganon na ba kabangmang ang ating mga abogado dito sa ating bansa? Ng Veterang Garabata? Huwag naman hong ganon. Based on evidence. Yung Tatay Digong, bakit hindi natin pinagana yung prinsipyo na yan? Na dapat based on evidence lahat ng ating galaw. Na magtatanggal tayo ng magpapakulong tayo, magpapaimbestiga tayo base sa mga ebidensya. Malabo, ang labo Secretary Boying Remulla. Sa lahat ng nakita namin, mula dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, Pastor Kibuloy, General Bantag, dito si Arnie Tevez, nasa ebidensya? Walang solidong ebidensya ang ipinakita noong mga taong gustong pahirapan yung mga individual na nabanggit natin. Kahit kay Tatay Digong, ang tagal na ng reklamo sa kanya. Ni isang ebidensya, wala ho silang mapakita. Kasi kung merong isang solidong ebidensya dyan, matagal na hong nakakulong sa Pilipinas, hindi na kailangan ng ICC. Anong misyon nila? Dahil hindi nila kayang galawin dito, dahil walang sapat na ebidensya, sigurado, pagkakulong sa kanya, wala pang 2 oras, nakalaya na siya. Kasi mahina ang ebidensya. Kaya kailangan nasa dahing Netherlands siya. Nakuha niyo ho ba mga kababayan? Kaya yung ombudsman natin na yan, anak ng toko, imbis na pinag-uusapan natin dito, ombudsman, ano ho bang plano natin dito kay Zaldico at may mga nabanggit dyan sa flood control scandal? Hindi. Pinag-uusapan natin kung paano mape-persecute itong si VP Sara at yung mga senador. Mm-hmm. So kung may ebidensya laban sa administrasyon ngayon, after na sila kapag katapos ng kanilang termino, ang Ombudsman Boying Remulla ay hindi magdadalawang isip para ipurso ang kaso. Yun ang susumpaan natin tungkulin eh. Pag tayo nanumpa, siyempre sa Diyos na tayo nananagot, wala nang iba. Tsaka sa taong bayan. Okay. Hindi tayo magbulan dito. Ombudsman Boying, hindi tayo magbulan dito. Konting delikadesa sana para dito kay Marcos Jr., no? Boying Remulla talaga, seryoso. Wala. Yan ho talaga ang ika nga. Yan ang nakasulat sa tadhana ng Pilipinas. Kailangan babuyin ang sambayan ng Pilipino. Itong mga Marcos na to. Tadhana, anong gagawa natin? Kahit anong pigil natin, kung yan ang mangyayari. Ika nga ni Tatay Digong, merong oras ang lahat ng bagay. Ito ang oras para maging ombudsman, yan si Boying Remulla. Meron ding oras na para magbitiw siya bilang ombudsman. Merong oras para harapin niya lahat ng mga haharapin niya sa mga susunod na panahon. Sabay-sabay sila, nakalinya sila. Marcos Jr., Martin Romualdez, Lisa Araneta Marcos, Boying Remulla, Zaldico at lahat ng kanilang mga kasapakat, kasabwat o kung ano pa man. Pati yung mga nasa media. Kailangan ho nilang harapin yung mga katanungan ng sambayan ng Pilipino pagdating ng araw. Ngayon panahon pa nila to, wala naman tayong magagawa dyan. Kahit na ika nga, mag-iiyak tayo, maglapasan tayo, magpakabugnutin tayo, nandyan na yan. Ang atin ho dito mga kababayan, ang laban ho dito, kung ika nga sa paligsahan, hindi ho ito sprint, marathon ho ito. Hindi ito yung pabilisan Ito marathon to, ika nga palakasan ng endurance, resistensya. Diba? Yun ho ito. Tignan ho natin kung saan naabot. Tayo dito tuloy-tuloy lang ho tayo sa paglaban kung ano yung para sa atin na tama. At kung sakaling mali ho tayo, sabihin nyo lang sa comment section, binabasa ho natin yan. Ha? Ang dami pong problema. Nataon po na kayo ay ombudsman, na talagang ombudsman sa panahon na to na ang corruption, actually nandiyan naman na ang corruption, pero yung pagsambulat ng corruption na ganitong magnitude ay unprecedented. Ika nga, how do you prepare for this, ombudsman? Anong klaseng ombudsman? Opo, go ahead po. Anong klaseng ombudsman ang aasahan namin? Kasi akong gustong paliwanag sa nangyayari ngayon. Go. Kasi naging usapin ang state witness, di ba? Opo. Ang state witness natin, kung sino maging state witness. Pero
hindi na contemplate ng mga gumawa ng batas na pwede pa lang magkrimen ng 100 na krimen ang tao o kaya 200 na krimen o 300 na krimen. Kaya yung blanket immunity question pa yan kung pwede ibigay ng ano yan, ng DOJ. Kasi nga ito ibang magnitude nga itong krimen na to eh. Opo. Ang contemplate ng batas sa state witness ay isang tao kasama sa krimen, siya magsasalita para ma-convict yung iba. Tsaka hindi siya most guilty. Pero ito kasi, isang conspiracy na ang krimen ay daan-daan. Oo. Kaya, paano ka magkukuha ng state witness? Paano ka magka-qualify ng state witness? Nako. Isa yan sa mga... So, walang state witness, parang walang makakapagturo dito kay Zaldico at Martin Romualdez dito sa flood control scandal. Ganun ho ba yun? Hindi na, litong-lito na kami. Ano ba talagang gusto nyo mangyari dito sa issue na to? Sa bagay, yun pala ang plano. Ika nga nitong si Senator Alan Peter Cayetano. Lituhin, guluhin ang usapan na to. At yung mga sinasabi na yan, nitong si Ombudsman Boying Remulla, yun ho ang ating nakikita dito. Lituhin, guluhin, yan ang nasa playbook nila para mawala ang atensyon ng ating mga kababayan kung sino nga ba ang pinaka siraulo dito sa usapin na to. Dialogue na gagawin namin dialogue sa Supreme Court tsaka sa Judiciary sa simula ng aking termino. Kailangan makipag-dialogue kami kasi marami kami kailangan Dialogue lang na pag-usapan. dialogue. Ang isang kailangan namin pag-usapan, yung continuous trial kung i-grant nila. Kasi nga, kung gusto ng taong bayan na mabilis ang proseso, kailangan tuloy-tuloy araw-araw ang kaso. Inumpisahan na namin sa DOJ yan na mag-case build-up para pag nag-file kami ng kaso, ready kami for trial. Sana ganun din ang mangyari pagdating sa judiciary. Siyempre, ang expectation ko, meron tayo mabibuild up na kaso para ma-file natin at ready tayo i-trial at i-convict yung tao. Actually po, interesting na lahat na yata ng mga opisyal o pati mga kontraktor na nakaladkad dito, gustong maging state witness. Lahat sila. Nag-uunahan pa. Kaya lang nga, hindi na, pag nung pinag-aaralan namin, nag-uusap kami ng magagaling na abogado ng DOJ, yun nga yung aming katanungan. Ito ba ay saklaw ng batas ng state witness kung daan-daan ang krimen? Kasi pwede mo siyang, ang kinontemplate ng batas, isang krimen lang eh. Opo. Paano to? Talagang daan-daan na krimen. Oo eh. Pero ngayon po ba, Congressman napag-aralan nyo na po, sa DOJ kayo ngayon, lipat kayo sa Ombudsman, meron ba kayo nakikita na talagang swak para maging state witness to pin down all others na mas malala ang kasalanan dito po sa web of corruption na ito na daan-daan ika nga ninyo? Meron. Ako alam ko kung sino. Si Bryce Hernandez at itong si Henry Alcantara. Bakit? Kasi sila ang nag-pin down doon sa mga senador na gagawin nilang fall guy para malihis ang usapan papunta sa House of Representatives. Mapupunta ho ito sa mga senador sa Senado. Di ba? Sa ghost projects, baka makakakuha tayo ng isang state witness. Pero hindi pa natin pwede i-reveal ngayon yan. Pero inaano pa yan. Tsaka DOJ na magsasabi niyan eh. Kasi palabas na tayo mamaya, palabas na tayo ron eh, di ba? Opo. By noon time, wala na ako sa DOJ. Technically, I'll be the ombudsman. And I'll be reporting for work bukas ng umaga dito sa ombudsman's office. Kaya, ano yan, ko-contemplate yan. Talagang pag-iisipan niya ng pag-aaralan kung talagang tatanggapin nilang state witness. Itong isa na pwedeng gawing state witness. Meron ho Sa ano yan, sa ghost project lang yan. Sa ghost project. Kasi ito pinag-uusapan dito, hindi lang naman ghost project eh. Yung graft and corruption na involved sa lahat ng flood control projects at sa mga public works projects, hindi lang to ghost project. Naisip ko lang, Ombudsman, maraming contractor gustong maging state witness, maraming taga DPWH ang gustong maging state witness. Meron na rin ho bang nagpahayag o nagpaabot ng na maging nag-sound off na congressman o senador o yung project proponent na maging state witness? Wala pa, hindi pa tayo umaabot doon kasi mataas na level na yan eh. Diba? Kaya nga. Yan ang top of the food chain yan. Yan ang top of the food chain. Opo. Kaya nga, Opo. Okay,
narinig nyo, bago po namin kayo interviewin, yung pong farm to market roads. Nakatutok tayo sa DPWH, malala po yan. Ang farm to market roads sa Department of Agriculture, grabe pala ang overpricing dyan, ang corruption din dyan, Ombudsman. Eh yun nga kasi nanggaling Dong Gonzales. Parang to market road daw, oh. Hindi, syempre congressman siya, oh. Baka, alam nyo na, di wala akong pinaparatang dito. Dong Gonzales. Parang to market road daw, oh. Idol ko yan, pagdating sa farm to market. Yan talaga, legit. Binibigyan niya ng, ika nga, farm to market road. Yung, mga lupain. Kanino lupain? Hindi ko alam. tayo sa Congress, alam naman natin yung farm to market road nung araw. Yeah. Kasi nung panahon namin, at least 20 years ago, hanggang 15 years ago, ang farm to market road, 5 milyon lang ang budget na binibigay sa bawat congressman para mag-farm to market road. Kung merong farm to market road na kailangan sa distrito mo. Correct. Pero ngayon, iba na isang damakmak na bilyon na rin ang nilalagay sa farm to market road. At hindi na natin alam, ang costing talaga niya ay napakataas na ng costing. 300,000 per meter daw po, Ombudsman. Doon nga, kailangan pag-aralan yan. Kasi, kailangan, pwede naman tayong kumuha ng engineers na pwede mag-estimate yan. Nakasapin natin ng private sector. Tsaka yung mga government engineers, marami tayong government engineers who function in that capacity to estimate costs. At we don't even have to go far. Dito sa PMS dati, so saan ako nagtrabaho dati. Pero kami mga engineer na yun ang trabaho. Para, sila ang pinagtatanungan namin nung araw. Kaya nga eh. Opo, okay. Ang top of mind, andyan ang DPWH, ano pa ho ang mga naisip nyo dapat na unahin, na hambalusin ng Ombudsman, na mga government agencies? Yeah,